Good morning. Bago tayo pumasok, silipin muna natin ating mga kalapate at pakainin. Ganito lagi ang aking daily routine. Sa pag-aalaga ng kalapate, hindi rin madali. Kailangan may tiyaga ka rin. Ito na nga, nagdala na ako ng tubig. Special yung tubig nila, mineral water. Papainumin ko sila tsaka pakakainin. Ito nga pala yung loof ko. Medyo pangit pero maganda naman yung loob tsaka malaki. Bawal kasi dito mag-alaga pero nagpaalam lang ako sa caretaker ng accommodation namin, yung security guard. At ang sabi, kailangan lang daw basta laging malinis, hindi pababayaan na madumi. Kasi bawal talaga rito sa Qatar mag-alaga ng ganito, lalo na sa mga accommodation, pinagbabawalan. Pero syempre, ano natin yun, hobby. At napilit natin yung security guard na aalagaan ko yung rooftop, pananatilihing malinis kaya pinayagan nila ako. Ito yung mga alaga ko rito, kinukondisyon ko pa yan bago ko i-pair. Na-acquire ko sa isang lokal na Qatari dito sa Qatar na sumasali sa mga OLR tsaka sa mga club. Minsan pag pumunta ulit ako doon para mag-acquire ulit pag may pera na, to visit tayo para makita niya ibon niya. Nakatapos na tayo magpakain ng mga alaga natin at oras naman para pumasok at magtrabaho. Ito nga pala yung lugar na Cornish kung tawagin dito sa may malapit sa plug. Doon ang trabaho ko. Sa hindi pa nakakaalam ng trabaho ko dito sa Doha, ako nga pala ay isang barista dito. Kaya sa mga gusto magtrabaho dito sa Qatar na may mga experience sa pagbabarista, mag-apply na kayo dito sa Qatar para magkita-kita tayo dito. Ito yung mga place malapit din sa trabaho namin sa may Cornish na napakaganda. Malapit sa dagat. At dito talaga sa Qatar, napakalinis. Di ko pwede magkalat. Mga tao dito disiplinado. Hindi katulad din sa Saudi. Respetado dito. At saka yung mga Qatari dito, marurunong na sila mag-English, hindi katulad sa mga Saudi. Puro Arabic lang. Kaya dito, maayos dito. Kaysa din sa Saudi, masyadong maigpit. Medyo open naman dito, kaya lang, hindi pa rin ganun ka luwag. Medyo strict pa rin sila rito, lalo na pagdating sa alak. Yung alak kasi dito, hindi naman lahat pwede mong mapagbilhan. Mga tindahan lang na may mga permit, dun ka lang pwede bumili. Tsaka hindi mo rin babalakan bumili dahil sa napaka-mahal ng alak dito. Tapos kung iinom mo lang yung pera mo, sayang. Ito, dito na tayo sa trabaho at start na tayo magtrabaho. Ayan, yung magawa nga pala ako dyan ng drinks. Ang tawag yan lemon with mint. Time check. Kape muna tayo at kanina pa tayo natatakam sa kape. Kanina pa tayo nagtatrabaho. Kaya higop muna tayo ng mainit na kape. Kaya sa mga nagkakape dyan, tikman niyo na ang kape namin dito. Punta na kayo dito. Last order, Binto. Pause muna. Out na sa trabaho. Ngayon na, taglalakad na ako pa uwi. Kalabas ng trabaho. Sa likod. Pupunta na tayo sa service. Sobrang init dito. Tumapal yung isang chef namin. Sa kusina. Nahiya pa. Kaya na, pupunta na tayo sa service. Sobrang init dito kasi summer pa dito. Kaya kung makikita yung damit ko, medyo may pawis. At sobrang init talaga. Kung makikita yung labas dito, napakaganda sa may labas nila. Pakalinis. Ito na, nakasakay na tayo sa bus. Stoplight. Sa may plug po yan. Yan, kung alam yan dito sa Qatar. Kung sino nandito sa Qatar, sigurado. Alam nila yan kung saan banda yan. Hindi yung plug. Naka-stoplight pa kami. Pauwi ang bahay.
Medyo mahaba-haba ang biyahe. 30 minutes papunta dun sa amin. Kaya nakakatulog ako sa biyahe. Pero ayun na, pinas-forward ko na. At pauwi na tayo niyan. Galing ng trabaho. 5:37 na nga pala yan. Pero medyo maliwanag pa rin. Ito na nga, ang kakarating lang natin dito sa bahay. Siyempre, bumuksan muna natin yung ilaw. Ka-uniform pa ako niyan. Pero siyempre, excited na tayo makita agad yung kalapati natin. Kaya, sumilip lang ako saglit at lalabas na naman ako para puntahan yung kalapati natin. Sigurado gutom na sila. Kasi kaninang alas 6 ko pa sila pinakain. Ngayon, anong oras na? Hapon na, magagabi na. Kaya, pakakainin ko agad sila. Minsan, pagka natatagalan kami sa bus, napapakain ko na yung mga kalapati ko. Minsan, gabi na. Kasi nalilate yung bus namin. Lalo na pagka minsan may traffic. Ganon, kaya kawawa yung mga kalapati ko. Pero iniiwanan ko sila ng mga tigi-tigisang kalahating takal. Para malate man ako at least kahit pa paano may kainin pa sila. Pagbalik ko, hindi sila mangayayat ng gusto. Ayun nga, siyempre pinurga natin, tsaka kondisyon natin ng isang linggo na mahigit. Ngayon, kailangan ko silang hawakan isa-isa at painumin ko sila ng vitamins. Para sa ganun makabawi agad sila sa katawan nila. Newbie lang rin ako dito pero pinapanood ko yung mga vlog sa mga pagkakalapati kung paano kaya. Ayun, ginagaya ko yung iba. Kaya kung may alam din kayo sa pag-iibon, comment down below. Paki-like and follow na rin ako para sa suporta. Next season ako makakasali ng karera dito sa Qatar kasi nag-close na yung pinaparegisteran ko. Kaya baka next year na lang. Next season. Salamat nga pala ulit sa panonood. Please follow, like, comment, and share. Ito ko na pala tatapusin yung aking video. Salamat ulit.